off to work. Pang hapon ako ngayon. Yes, kaya, ayan. Yeah, so, got a good night's sleep and ready to grind again. Yep. Ready to make some... Good morning! Happy Saturday, guys! And thank God, it's Saturday! Ayan, kaalis lang ni Heinz. Magbe-breakfast muna ako ng yogurt. Tapos, nagpa-deliver ako ng 2 order ng tahong, cheesy mussels. Kasi gusto ko pa-try kay Ate John at saka gustong-gusto niya rin yun. Kaya sabi ko, sorry, ayaw niya kasi ng red rice. So, nagsaing na lang ako ng para sa akin. Tapos may rice naman siya doon. So, yun na lang ang kainin niya. Tapos yun nga, tahong. Sobrang excited na ako matry niya. Tapos magdadala ako ng konting braso de Mercedes kasi gusto na rin yan. Malaki, medyo malaki yung binigay ni Mama. Kaya hatiin ko, magtitira lang ako para sa amin ni Heinz. Tapos, bibigyan ko siya pang dessert niya. Ano pa ba? Maliligo na ako. Kailangan ko na basahin yung hair ko dahil oily na rin. Tsaka hindi ko na rin kaya. Hindi ko pala kaya yung yung hindi magbasa ng hair. Pero kailangan tiisin dahil sa color ng hair ko. Ang dami-dami nagtatanong sa akin ng color ng hair ko. Hindi ko talaga alam, guys. Kasi kung nanonood kayo ng vlog, unang nag-bleach ulit ako nung kay Jason. Ang tagal na nun. Ilang months ago na yon. Tapos, after that, ash gray blonde gadi. Ash dark, ash gray something yung color ko. Nag-fade na siya. Kinulayan ko. Tapos nag-fade. Kinulayan ko ulit. Yun yung kinalabasan ng color. Kaya hindi ko talaga alam. Sorry talaga sa mga nagtatanong ko ano talaga yung color ng buhok ko. Dahil hindi ko talaga rin alam. Pero ang last na kinolor ko, creamy ash. Pero before nyo ma-achieve yun, kailangan talaga medyo namumuti-muti na yung hair nyo or sobrang bland talaga siya in bleach talaga. Kaya, pasensya na talaga. Hindi ko alam kung ano. And parang ombre na nga to kasi hindi siya pantay dahil dito lang siya super ash. Pero dito sakto na lang brown-brown siya. Yun. So, later na lang guys. Kakain muna ako ng ligo dahil mga 11 dadating yung food ko. Naloka ako. Andito na dapat si Kuya, Tahong Island. Kaya lang wala yung order. Kaloka. Anyway, basta, hindi ko sure. May babalita ako sa inyo mamaya, pero later na lang pag sure na ako. Basta, wait na lang. Gugutom pa naman ako, nakakainis. Pero, sige, later na lang ulit. Ayan, ito na yung food ko. Kay Ate Jonah. Ayan. Kain tayo. Thank you. Welcome. Ayan guys, ito yung sinasabi ko kanina. Pero hindi pa to sure. Siyempre, kailangan pa ako magpa-check up. Pero ito yung kagabi. Kasi 3 days na akong delay. Ito yung kagabi. Ito yung kanina lang. Ayan o. Malabo-labo pa eh. Pero, ewan ko. Check natin ito bukas. Ito medyo, oo. Punta muna ako ngayon sa Tokyo Health. Para pa-check lang sa OB. Saglat. Bukas pa kasi si Dr. Reyes eh. BBP muna ako. Ultrasound lang daw si Doc, tapos ako na yata. Lalaki daw yung OB. Sabi ko, okay na lang para malaman ko kung anong pwede kong gawin. Ipapakita ko yung pregnancy test ko sa kanya. Hey guys! Andito si Zay. Ayan, client ko sa Soaps and Kimberly. Basta mga pang-party. Hey guys! Ay, hindi pa ako nagpapalit. Bahala na. Kasi mag-workout naman talaga kasi ako daw kanina. Pero okay lang. Meron pa akong 8 sessions. Itatanong ko sa may-ari kung pwede i-transfer ko na lang kay Heinz. Sayang yung binayad ko. 2 sessions pa lang nagagamit ko. Punta kami sa Pokpok. Punta kami sa Pokemon. Punta kami sa ATC. Bibili rin ako ng gamot na sinabi sa akin ni Dr. Reyes. Tapos water. Ako, Pokemon ang bibiliin ko. Lots of Pokemon. Nagkakasakit na ako sa... Grabe yung traffic, guys. Oh. Wow. Buti lang dun ako nag-park sa Molito. Tsaka maaga-aga ako dito. Nagustuhan pala ni Ate Jonah yung cheesy mussels na ate, no? Ang sarap. As in. Yun nga palang bibiliin ko ngayon. Alin? Yung mga ingredients. Yung milky cheesy something. Ngayon may ibon. Saan? Eh, meron ako. In-advisean ako ni Doktor na uminom ako ng once a day nitong Maxi Fall and bumili ako para bukas ng morning. Ayan, folic acid din pala siya. Ayun, natin na mo. Bakit? Saan ba yun? Dito na, Rob. Dito na. Paglabas mo. Gusto mo talaga dyan? Okay. Gusto mo talaga mo makipagsiksikan?
Akala ko magdapuan ng... Ay, ganon. Sunog na sunog yan ba? Kaloka. Hindi ako nagugutom pero gusto ko lang something. Alam niyo, wala akong gana pero kailangan kong pilitin. Tay, anong gusto mo? Order ko lang. Order namin bok choy kay Ate Jonah. Ito na. Thank you. Palagay na yan. Thanks. Ang dami pala nito. Good for two. Hati na lang tayo dyan, Tay. Yan, gusto ko to ng rambutan. Mahal naman ng rambutan dito. Nakakaloka. Check natin. Pinaka-affordable. 119. Oo nga, Ting. Ano bang okay? Maganda. Itong 126, no? Ito na lang. Tapos bumili na ako ng puro fruits. Wait, okay. Ang bigat. Diet kasi. Hindi, kahit hindi siya diet food. I mean, kain lang. Eh, kung hindi ko magustuhan. Ito na lang, mag-fresh milk na lang muna ako. Since hindi pa ako nagpapa-ultrasound. Tsaka ako ano yun? Almam ba yun? Almam ba yun? Ano yung tawag dun? Oo. Pero ito muna, hanggat wala pa ako ultrasound, mag-fresh milk muna ako. Habang nag-encode si Ate Jonah, inom muna ako ng fresh milk. Magnolia. Ang sarap talaga ng magnolia. Yan guys, uwi na ako kasi nahihilo ko sa antok. Siguro nakailang hikab na naman ako. Nakailang hikab na ako na sobrang antok. Alam parang hindi niya mapigil. Kaya pala kahapon, nagtaka rin si Hein sa akin. Sabi niya, sigurado ka, antok ka na, mag-date pa tayo, tanghali papasok ko. Sabi ko, gusto ko na talagang umuwi. Sabi ko sa kanya, antok na. Kaya umuwi kami agad. Tapos, nakailang wiwi ako. Alam mo yun, wala pa ako masyadong iniinom, pero wiwi ako ng wiwi. Tapos, ang daming sobrang kate sa katawan ko, sa likod ko. Kaya pala lately rin, ilang weeks na. Tapos, wala pa siyang pasok. Diba tagal niya walang pasok? Sabi ko sa kanya, Joel, pakamot dito, pangamot ang likod ko, basta ang daming makati talaga, as in. Tapos, titubuan ako ng tigyawat dito na hindi naman normal. Alam mo yun? Basta, excited na ako sa sa next week or 10 days pa ako mag-aantay para sa ultrasound. Itatry daw ni Heinz na samahan ako. Sana wala siyang schedule para masamahan niya ako sa ultrasound. Then bukas, pupunta ako kay Dr. Reyes. 12 to 4 daw yung nasa casa, medica siya bukas. Ayan guys, bahay na ako. Naalala niya tong binili sa akin ng daddy ko. Yung Planning Your Pregnancy and Birth. Ayan, babasahin ko siya ngayon. And alam nyo ba, nafe-feel ko parang, kung pwede ko lang ipakita, no? Yung nipples, parang ang taba, na hindi mo maintindihan. Yung super tayong-tayo na parang masakit, na, basta hindi mo siya hindi mo siya ma-explain. Tapos konting hawak lang ang sakit na. And, ewan ko, hindi ko pa masasabi, pero, wala pa talaga akong signs na magkakaroon ako. Alam mo yung ganong feeling. Parang masakit lang siya. Pero kaya naman. Tolerable. Kanina masakit yung part ng right legs ko. Right leg ko. Ngayon, pero medyo ngayon okay na. Siguro pahinga lang to. And kaya nang hilong-hilo ako sa antok. Kaya umuwi ako. Sabi ko, Heinz, hindi ko na siya maantay. Sabi niya, umuwi ka na lang kasi kaya mas kailangan magpahinga. Hindi ko na rin naantay si Ate Jonah. Kaya ngayon, masakit ulo ko. Gusto ko matulog pero babasahin ko muna to. Wala lang. Para lang, nakakatuwa. Parang hindi ko rin kasi ina-expect na ganito. Imagine niyo 4 weeks and nakalagay sa abi ng doktor, 4 weeks and 1 day. Yung doktor ko kayo na lalaki kasi gusto ko lang malaman ko ilang weeks. Tapos, yung sa application ko naman sa may calendar, 4 weeks and 2 days. So, sabi ni doktora, tinanong ko nga siya, Dr. Reyes naman, tinext ko. Buti si doktora, ang bait, pinibigyan niya ako ng gamot. Yun nga, yung Folimax something, basta Folimax yata yung binigay niya. Kakalimutan talaga ako. Ayun, sabi niya, inumin ko daw muna yon. Tapos, sabi niya, sabi ko pupunta ako dito. Tsaka sabi ko punta ako sa kanya bukas. And then, kung magpapa-transvid daw kasi ako ngayon, napakaaga pa kasi 4 weeks pa lang. Usually, yung heartbeat daw 5 to 6 weeks. So, sabi niya, much better na mag-aantay na lang ako ng 10 more days para doon nga, para isahan dito daw ako pabalik-balik. Yun. Antayin ko na lang, kaya sobrang excited na ako. Alam yun. Wala lang. Biglaan to. Parang hindi namin ina-expect. Parang hindi kami nagko-control ni Heinz lately. I mean, just go with the flow. Siguro nga talagang sabi nga namin na kung ibibigay talaga to ni God, ibibigay niya
kahit anong mangyari. Imagine niyo yung this month yata. This month, nag-10K run ako, nagpatattoo pa ako. Alam niyo yung mga ganun, parang tas na positive pa. Alam niyo, hindi ko talaga inaakala na gano'n, na mapapositive if ever na, alam niyo, akala ko nga parang posible naman mabuntis ako, baka duguin ako na normal mens ko lang kasi nga sa sobrang daming activities, pero hindi pala totoo na talagang pag sobrang active ka, hindi ka magkakaanak, mahirapan ka, wala sa ganun yun. And kung sabi ko nga, kung ibibigay ni God talaga yan, kahit ano pang iba nga, 5 months, 4 months to 5 months na nalalaman na buntis sila, yung iba may bisyo pa, nagkakaanak, nabiglaan, di ba? Parang hindi talaga totoo yung mga pasabi-sabi na mahirapan ka magbuntis kasi sobrang active ka. Mas mabilis nga, at saka yung diet and workout. Sa gym nga rin daw, marami rin daw gano'n na nahirapan magbuntis as mag-workout as diet. Yun, mabilis daw. Pero syempre, si God pa rin nakakaalam kung kailan niya ibibigay, di ba? Blessing yan. So, si God pa rin, kahit anong gawin mo sa buhay mo, di ba? Pag gusto niya, pag will niya talaga at may asawa ka, anytime, pwede niya ibigay basta will niya nga, di ba? Ayun, magbabasa muna ako and papahinga-hinga saglit. And kakain muna ako ng melon. Wala akong gustong kainin ngayon. Hindi ko alam, wala pa akong cravings. Siguro kasi bago pa. Basta update ko kayo guys. Sobrang excited ako. Lahat isi-share ko. Lahat na nararamdaman ko. Alam kong iba mawiwerduhan. Pero alam ko yung mga nanay dyan makaka-relate and mga pregi din. And, ano pa ba, masasabi ko, and expect nyo na, hindi ko sure, hindi ko alam kung makapag-vlog ako everyday, kasi nasa, lang ako nasa bahay lang ako, most of the time, nasa bahay lang ako, hindi ko sure, baka ma-bored naman kayo, pero, I'll make sure, guys, na, i-update ko kayo sa maramdaman ko, and sabi ko nga, kung will na nito ni God, why not? Go na! So, dito na tayo. Check na natin. Kung basta excited ako sa sa first ultrasound ko. And bukas magpipiti ako, babalitaan ko kayo. Ayan, bad trip lang kasi kaka-enroll ko lang sa gym. Meron pa akong 8 sessions pero tinanong ko sa kanila kung pwede i-transfer na lang kay Heinz. Pero ako hindi, no choice. And yung sa 20K run ko, baka hindi ko alam kung isi-sell ko na lang yun ng siguro mas mababa. Siguro, hindi ko sure kung kung interesado kayo sa September, kailan ba yan? September, nakalimutan ko September, 4 yata yun, yung run. Hindi ko sure, basta kung gusto nyo, small yun, tapos 21K run, baka ibenta ko na lang ng mas mababa, or bahala na, diba, yung kay Heinz. I-PM nyo ako kung interesado kayo. Di ko alam kung ibibenta niya rin sa kanya kung tatakbo pa siya kasi kailangan kong magpa-ultrasound by that time, magpa-trans-V. Ngayon, naayusin ko yung cabinet ko, yung mga damit ko, dahil yung mga binigay sa akin ni Sis Abby, ni Twinnie Abby, ang aking Twinnie, nasa, na tiga Bulacan, si Chloenista. Yung iba, yung bago niyang binigay, nasa labahan pa, bukas ko, Monday ko pa makukuha. Ayusin ko yung mga damit na hindi ko pa nasusuot kasi gusto ko kung gora na talaga to, kung go na, kung positive yung heartbeat niya or kung ano man, gusto ko isuot muna yung mga kahit medyo malaki-laki tiyan ko ngayon para kung alam niyo yun, iba siya. Kung pwede lang pakita, nakapanty kasi ako guys. Pero next time na lang papakita ko. And wala kasi akong bra, nakakahiya. Basta update ko kayo. Kung positive lahat and okay naman yung heartbeat ng baby, gusto ko munang masuot yung mga binigay niya dahil for sure pag lumaki yun siya, hindi na yun fit. Alam niyo yung ganang feeling. So, kailangan ko munang ayusin yung mga damit na pwede sa pangmalaking tiyan or kung ano man. And itatanong ko yung ubi ko kung possible akong mag-workout kahit light lang. Talaga hindi pa rin ako nagka-comments ngayon. Ibig sabihin talagang positive na to. And bukas magpipiti ako, babalitaan ko kayo. Inaantay ko na lang si Heinz. Mamaya pa siya uwi, maya pa. Pero malapit na umuulan. Gusto ko na siyang makita. Alam niyo yun. Talagang, kaya pala cute na cute ako sa kanya lately. Tapos sabi ko sa kanya,
Although, ginigising naman talaga niya ako pagkagising niya. Pero sabi ko, gusto ko talagang pagising mo ma-feel kita. Gusto ko tang yakapin. Lagi akong ganun lately sa kanya. Dati naman normal lang pag nag-alarm na yung alarm clock niya. Ginagawa niya, kinikiss niya ako. Parang ginigising niya ako. Wala kisses, maliligo siya. Pero lately, sabi ko sa kanya, gusto ko na pagigising siya. Gusto ko siya ma-feel, yung talagang yayakapin ko siya, yung mga muscles niya, hawakan ko, yung face niya. Basta cute na cute ako sa kanya. Alam niyo yung ganun. Kaya, sabi ko sa kanya, gisingin niya talaga. And kahapon, nagtataka rin siya bakit sobrang gustong-gusto ko na umuwi, gustong-gusto ko na magpahinga. Tapos pagdating dito, higa ako agad. Shower, sabi ko nauna na ako sa kanya actually, first time. Kasi pag dito lagi talaga kaming sabay, nangangati na naman ako. Lagi kaming sabay, magkuanik-anik. So, nauna talaga ako, sobrang pagod. Sabi ko, buksan mo na yung aircon, gusto ko na humiga, pagising ko, gusto ko malamig. Ayan, comfy ako. So, ngayon, bawal muna ako mag-whitening. So, gagamitin ko muna, sabi. Kasi may nakausap ako isang friend, di pa kanya kasi, or no, pwede yata sabihin na pregnant siya. Johnson's daw yung gamit. Or, ewan ko, kung pwede ba Dove or Johnson's, hindi ko alam. Pero stop ko muna ng whitening. So, business ko, guys, still, mag-business pa rin ako. Pero, strictly, guys, BDO or BPI, LBC lang ako magtatanggap ng payment or Palawan. Yun lang muna. Wala mo ng Western Union. Wala mo ng Cebuana. Basta, sorry. Baka muna, LBC muna ako, tsaka BDO, BPI yung mode of payment ko. Kasi mahirapan ako sa iba, as in, sobrang mas okay na sa akin yung bangko kasi may online banking ako, matatrack ko kaagad yung mga nagbabayad. And syempre, tuloy pa rin yung business ko. And baka mag-hire ako ng makakatulong ko mag-pack ng mga kailangan. So, baka mag-hire ako, may kakilala si Ate Jonah na pwede akong tulungan sa business ko. Ayun. So, yan lang. Basta continue pa rin. And baka by next week or bago magkatapusan, for sure may papaya soap na. So, antayin nyo lang, guys. Mag-ayos muna ako ng cabinet. Ayun, nakakatuwa yung ilorde dahil sabi ko kung pwede, nakaka-enroll ko lang kasi tapos dalawa pa lang yung nagagamit ko, yung 8 sessions. Kung pwede, si Heinz muna, i-transfer muna kay Heinz. Kung hindi talaga, okay lang naman din. Pero nag-reply sila na okay lang daw na i-transfer kay Heinz. Sobrang excited na ako and kinongratulate ako nung may-ari. So, sobrang thank you. Thank you so much sa may-ari, si Garrett. Tsaka isa nakalimutan ko yung name ng isa, pero thank you so much, nakakatuwa lang kasi ayun nga, pwede. Ayun, ano ba? Kanina, ito pala, pinakita ko sa inyo, di ba, ininom ko. Tsaka alam nyo, parang hindi maganda yung skin ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Ayan. Folic acid, Naxifol 5,000, yung binigay sa akin ni doktor. May binili pa naman ako dun na ito. Hindi ko pa naiinom. Hindi na muna ako nag-Folard kasi last time, nung akala kong buntis ako, pinaiba ni doktora kasi nga may breast, parang sore breast ako last 2 months ago or something. Kaya folic card B+ yung pinainom niya sa akin para daw sa mga nerves, ganyan. And siguro nga nung last month kong mens, kasi na-delay din ako noon 2 days. Pero pang third day noon, natatandaan ko, parang doon ako nagkaroon. Tapos Ate Jonah next. And then after that, ano ba nangyari? Konti lang ng mens ko, hindi normal. Alam niyo yun. Tapos yun na pala, yun doon pala kinakount din, doon nag-start. Tapos buntis na pala ako nun, kaloka. Pero ganun talaga. Wala lang, natutuwa lang ako na, alam niyo yung feeling. Tapos pag may mga nag-PPM sa akin na sobrang haba ng messages nila, tapos sobrang naiiyak din sila sa akin. Sobrang emotional. Oh, guys pagpasensyahan nyo na ako ngayong sa mga susunod na videos ko kasi napaka-emotional ko talaga. Alam niyo yung makita ko lang na sobrang happy sa akin, naiyak tuloy ako. Yung pag nakita ko na sobrang happy din sa akin, parang naiiyak ako. Ewan ko, sobrang tears of joy talaga na hindi ko talaga ina-expect na sobrang saya niyo para sa akin. Wala lang. Tapos, bayan, habang binabasa ko yung mga messages, parang grabe, hindi ko ina-expect talaga. Pero sobrang thank you. Ayan. Bayan, naiyak naman ako.
Ayun, buti na lang dun sa pinagpagawaan ko ng lashes. Safe siya sa buntis kasi BFAD approved siya, kaya okay. Ano ba yan? Ang weird. Basta naiyak talaga ako pag sobrang happy sa akin. Kasi sabi nila naiyak sila. Ayan, parang ganyan. Kaya mata ko, kung mapapansin nyo, sobrang namamaga. Pero sobrang saya. Hindi ko talaga ina-expect. And excited na ako next week sa trans week ko kasi doon malalaman kung may heartbeat yung baby and yung mga updates. So, babalitaan ko kayo. Sobrang excited lang ako. Ayun, ito yung first na PT ko. Ayan, medyo malabo pa siya. Pero pag nagpi-PT, pero hindi naman ganun kalabo. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. Yung kahapon nga, hindi ko pa ito pinansin. Kasi nga, diba, parang sabi ko, ay, negative. Tapos pagkakita ko kanina sa bag ko, nagulat ako. Ito yung second, mas clear na siya compare sa first. Yung kaninang, tines ko. Bukas ulit. Bukas para sure na. Pero feeling ko, sure na kasi iba yung nipples ko ngayon. Ibang-iba talaga. So, ngayon, bawal muna ako. Hindi ko pa alam kung pwede ako mag-makeup or what. Pero okay lang naman kasi kahit na may mga open pores ako dyan, kahit na may mga pula-pula, may mga veins, okay lang. At least, isipin ko ngayon yung baby namin. Diba? Kaysa naman yung kaartihan ko pa. Pero expect nyo na guys na sa Instagram page ko, talaga magiging emotional ako sa mga post ko and sa mga updates. Mag-update ako palagi sa mga nafe-feel ko. And sana maintindihan nyo kasi dun lang ako. Yun lang din yung outlet ko. Kasi alam nyo naman na sa bahay lang ako lagi. And lalo na ngayon na pregging ako. Syempre, most of the time nasa bahay na ako. Kaya talagang expect na marami-rami akong post sa mga susunod na araw dahil gusto ko rin kayong i-update and syempre gusto ko rin ito mabalikan pag tanda namin yung mga nangyayari sa buhay namin, kaya ayun. So, wala lang, sobrang saya. Pasensya na, sobrang hindi ako pala iyak dito pero ngayon, iba talaga yung feeling ko, iba talaga, ibang-iba, napaka-sensitive ko. Ang dali ko maiyak pag may nakikita akong masaya sa akin, tsaka napaka-positive lang. Talagang sobrang, alam niyo, hindi ko rin ina-expect yung mga ibang silent viewer na bigla na lang magme-message, na natutuwa sila. And yung mga nagpipresentang mga ninang, sobrang thank you sobrang maraming salamat. Hindi ko tatanggihan yan kasi blessing yan. Sobrang thank you sa mga nagpresenta. Maraming salamat sa inyo. Sobrang na-appreciate ko. And ayun, kaya na-imagine ko na pagbinyag, for sure parang ang daming ninong at nina. Na-imagine ko na. Pero gano'n talaga. So, thank you so much guys. And inaantay ko na lang si Heinz, malapit na siya umuwi kasi may event kanina sa kanila, kaya late, tanghali na siya pumasok, tsaka siya lang kasi yung TL doon, so kaya gabi na siya. Ayun lang, and sobrang thank you lang guys. Mamaya na lang. Babu, sobrang pasensya na emotional ko. Pero sobrang happy lang talaga ako. Hindi pala ako nag-take ng nung pinapatake sa akin ni Dr. Reyes na capsule. Kasi sabi ni Heinz, tsaka sabi ko kasi next year pa talaga namin plano talaga mag-baby. Pero hindi kami nagko-control, parang come what may lately. Pero sabi ko, next time ko na yon i-take. Tama si Heinz, sabi nga ni Heinz, huwag mo muna i-take yun kasi hindi pa naman tayo nagtatry. Hanggat hindi pa tayo nagtatry, huwag mo munang, yun nga, huwag mo munang i-take. So, tama nga siya, buti na lang din. Tsaka yung capsule pala na yun, 300 pesos isa. Kaya grabe, diba? So, siguro, para lang yun talaga sa mga try ng try. Tas, hindi pa talaga nakakabuo. So, thank God, di na ako nag-take nun. And, ayun nga, ito nga yung nangyari. So, sobrang happy. Sabi pa ni Bestie kanina, sabi ko, kinakabahan ako, Bestie. Sabi niya, bakit ka kinakabahan? May asawa ka naman. Andyan yung asawa mo, ba't ka kakabahan? Wala, kinakabahan ako. Unang-una kasi sa mga, wala na ako iniisip sa physical ko. I mean, wala akong pake kung magigain ako, which is normal naman mag-gain ka, pimplesin ka, or kung ano man. Wala na, hindi ko na naiisip yung mga ganung bagay. Importante maging normal yung baby namin. Lalaki o babae, okay lang, basta normal lang siya. Masayang-masaya na ako, hindi na ako maghahangad na kung ano-ano. Yung mga changes sa physical appearance ko, okay na yon, parang given na yon, and wala, di ko na iintindihan. Basta ang focus ko muna yung baby ko, yung baby namin. So, yun lang. And positive lang palagi.
syempre, di naman may iwasan, may iba-ibang opinion, lalo na vlogger ako, yung life namin, syempre may kanya-kanyang opinion, pero hindi ko muna pagtutuunan ng pansin yung mga negative, mga positive muna ngayon, and ayun, basta, alam ko naman kanya-kanyang opinion tayo, pero dun muna ako mag-focus sa mga good vibes lang, ayun. Sige guys, ang daldal ko na, mamaya na lang ulit mag-aayos na talaga ako ng cabinet ko. Hey guys, ito na si Miser. Hey, my wife's here and my baby. Ang kalat naman. I'm just a happy dad to be.